ASEC, balikan lamang po natin itong modus nga sa pagtapyas sa ayuda mula sa 10,000 piso na dapat matanggap ng mga benepisyaryo. Base po sa inyong fact-finding, kailan pa ito nagsimula? Wala, Ms. Cheryl, batay nga doon sa isinagawang fact-finding investigation ng DSWD, merong ditong buwan ng Nobyembre na kung saan nga po nagsagawa kami ng 3 payout activities ay nangyari itong pagkaltas nga noong halaga na natanggap ng ating pong mga beneficiaries under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ang nangyari, Ms. Cheryl, ay pagkatapos ng payout activity at kung nakauwi yung mga kababayan po natin na nakatanggap ng tulong, ay dito sila pinuntahan ng mga barangay officials. At dito nga sinabi na i-remit sa kanila o ibigay sa kanila yung either 8,000 or 9,000 pesos nung kabuuan ng halaga na natanggap po nila. So, hindi natin alam kung kailan pa ito nag-umpisa, but based on the report that we have gathered, dito po sa 3 payout sites na ito na-identify. Dahil yung mga complainants, yung po mga individual na nakausap natin, ay ito yung mga na-identify na instances. But alam mo, Ms. Cheryl, meron din kasing mga ganyang pangyayari na naganap. In fact, sa may Davao region, nung nakarang taon, na kung matatandaan natin, yung buntis na nanay ay nakaltasan din nung halaga na natanggap niya nung siya ay nakauwi sa kanyang pong bahay after receiving the aid. So, may maganda talaga mga instances and we're very much firm in ensuring na mabigyan ng karapatang aksyon yung ganito pong mga pangyayari. Ano po ang mga posisyon ng mga opisyal na sangkot? May organisadong grupo rin ba sa likod nito? Well, batay doon sa mga complaints ng mga kababayan natin, meron pong mga barangay chairman, barangay kagawad, at iba pang mga barangay officials. And hindi natin masabi, Ms. Cheryl, kung meron pang organisadong grupo, but it was very clear, based on the complaints of those who we were able to talk to na mga barangay officials po talaga nila ito. Gaano karaming beneficiaries po ang nagreklamo? Ano po ang binibigay na proteksyon sa kanila ng DSWD? Well, initially, meron po tayong 14 na barangay officials na kinomplain of. Sila yung subject ng ating nga pong i-file na kaso sa Ombudsman ngayong umaga. But batay po doon sa ating koordinasyon with our Field Office 3, meron pa rin pong mga isinasaayos na mga iba pong mga dokumento, ongoing pa yung case build-up against other individuals na batay doon sa complaints ng ating mga kababayan ay na-identify din po as nag-commit nung similar na act. But again, as we've said, initial pa lang po itong 14 na na-file po natin ngayong umaga. Now, in terms of providing protection to our, yung po mga individual na nakausap po natin, yan po ay tinitiyak ng DSWD. We've coordinated with the local government unit para matiyak na sila ay mabigyan ng kaukulang proteksyon. And of course, mabigyan rin po ng karampatang tulong.